Kumusta po sa inyong lahat mga kababayan? Sino sa inyo ang naghahanap ng paraan para masuportahan ang inyong pangangailangan ngayong nasa gulang na kayo? Narinig niyo na ba ang tungkol sa espial na cash benefit na nagkakahalaga ng $15,000 para sa mga edad 75 pataas? Kung hindi pa, mag-ingat po at buksan ang inyong mga tail ngayon, ang tamang panahon para malaman nyo kung paano makakakuha ng mahalagang benepisyong ito. Alam kong marami sa inyo ang nag-aalala tungkol sa pinansyal na sitwasyon lalo na sa panahong ito kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at gamot. Pero huwag mag-alala dahil may programang ginawa ang gobyerno para tumulong sa mga nakatatanda tulad ninyo. Sa videocast na ito, ibabahagi ko sa inyo ang detalyadong hakbang kung paano makakakuha ng $1,000, $5,000 na cash benefit na maaari ninyong gamitin para sa inyong pangangailangan. Ipapaliwanag ko po kung sino ang kwalipikado. Anong mga dokumento ang kailangan ihanda, saan at kailan dapat mag-apply, at kung gaano kabilis maipoproseso ang inyong aplikasyon. Marami po sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakakuha ng benepisyong ito kahit kwalipikado sila dahil lamang sa kakulangan ng impormasyon. Mayroon din akong ibubunyag na mga diskwento at programa na karamihan sa mga nakatatanda ay hindi alam na maaari nilang makuha. Ito po ay mga benepisyo na ginawa para sa inyo pero hindi masyadong nailalantad sa publiko. Kaya naman huwag kayong bibitaw at panoorin ang buong video na ito bago tayo magpatuloy. Kung gusto niyo pong makatanggap ng mga ganitong impormasyon na makakatulong sa inyo, ay click niyo po yung subscribe button at pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video namin. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, huwag pong kalimutang mag-iwan ng like at i-share ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. At ngayon, simulan na natin ang ating detalyadong pagtatalakay. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Ngayon ay tutulungan ko kayo upang lubos na maintindihan kung paano ninyo makukuha ang benepisyong ito na nagkakahalaga ng $15,000. Itong halaga na ito ay hindi biro, lalo na sa panahon ngayon kung saan maraming nakakatanda ang nahihirapan sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. Ang programang ito ay ginawa upang maibsan ang bigat ng mga gastusin sa mga senior citizen at para matulungan silang mabuhay ng mas komportable. Una sa lahat, nais kong bigyang linaw kung sino ba talaga ang kwalipikado sa benepisyong ito. Ang programang ito ay para sa mga Pilipino na may edad 55 pataas. Subalit hindi lahat ng nasa edad na ito ay otomatikong makakakuha ng benepisyo. May ilang kondisyon na dapat ninyong matugunan. Kailangan ay kayo ay isang legal na residente ng Pilipinas at may wastong dokumentasyon tulad ng Philippine E, Senior Citizen E, o anumang government-issued E na nagpapatunay ng inyong edad at pagkamamayan. Bukod dito, ang benepisyong ito ay paunahing inilaan para sa mga nakatatandang nasa mahirap na kalagayan. Ibig sabihin, kung kayo ay walang regular na kita, walang sustento mula sa pamilya o kaya naman ay nabubuhay sa limitadong pensyon na hindi sapat para sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan, kayo ay posibleng kwalipikado. Ang gobyerno ay naglagay ng income threshold para matukoy kung sino talaga ang mga nangangailangan. Kung ang inyong buwanang kita ay mas mababa sa itinakdang halaga, kayo ay maaaring maging kwalipikado. Marami sa aking mga nakakausap na senior citizens ang nagtatanong kung paano sila makakapag-apply para sa benepisyong ito. Nais kong ipaliwanag sa inyo ang proseso ng hakbang-hakbang para hindi kayo mahirapan. Ang unang hakbang ay ang pagkuha ng application for makakakuha kayo nito sa mga opisina ng Department of Social Welfare and Development YAGE sa inyong lugar. Maaari rin kayong pumunta sa inyong local na Senior Citizens Affairs Office, OSCA o sa Municipal o City Hall kung saan kayo nakatira. Kung nahihirapan kayong lumabas ng bahay, pwede niyong ipakuha ito sa inyong mga anak o kamag-anak. Pagkatapos kunin ang form, kailangan niyong punan ito ng kumpleto at tama. Siguraduhin na ang lahat ng impormasyon na ibibigay niyo ay totoo at tumpak dahil ang anumang maling impormasyon ay maaaring maging dahilan upang ma-disqualify kayo. Kailangan din na ilakip ninyo ang mga kinakailangang dokumento tulad ng kopya ng inyong e-birth certificate kung mayroon at mga dokumento na nagpapatunay ng inyong kasalukuyang pinansyal na kalagayan. Mahalaga rin na maipaliwanag nyo sa application form kung bakit kayo nangangailangan ng tulong pinansyal. Maaari kayong magbigay ng detalye tungkol sa inyong mga gastusin sa gamot, pagkain, at iba pang unahing pangangailangan na nahihirapan kayong tustusan. Ang mga ganitong impormasyon ay makakatulong sa mga nagre-review ng inyong aplikasyon na maunawaan ang inyong sitwasyon at mapabilis ang pag-approve.
Kapag nakumpleto na ninyo ang application form at nakalakip na ang lahat ng kinakailangang document, lokal na tanggapan na naatasang magproseso ng mga ganitong aplikasyon. Pagkatapos ay maghihintay kayo ng ilang linggo o buwan para sa resulta ng inyong aplikasyon. Ang tagal ng paghihintay ay depende sa dami ng mga aplikante at sa kapasidad ng tanggapan na magproseso ng mga ito. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil sa karanasan ko, ang mga aplikasyon ng mga senior citizens ay binibigyan ng prioridad. Kung matagal na at wala pa ring balita tungkol sa inyong aplikasyon, maaari kayong mag-follow up sa tanggapan kung saan nyo ito isinumiti. Maging matyaga lamang at huwag susuko dahil ang benepisyong ito ay napakahalaga, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay. Ngayon, gusto kong ipaunawa sa inyo kung paano ginagastos ang 1,000-5,000 na benepisyo. Ang halagang ito ay hindi basta-basta ibinibigay ng buo sa isang pagkakataon. Karaniwang hinahati ito sa ilang buwan upang matiyak na mayroon kayong regular na suporta. Halimbawa, maaari kayong makatanggap ng PHP 5 bawat buwan sa loob ng 6 na buwan. Ang sistemang ito ay ginawa upang matulungan kayong makapagplano ng inyong gastusin at matiyak na may pondo kayo para sa inyong pangangailangan sa loob ng mas mahabang panahon. May mga kaso rin kung saan maaring maibigay ang kabuang halaga ng isang bagsakan, lalo na kung may emergency o kung may particular na dahilan para sa agarang pangangailangan ng pondo. Halimbawa, kung kailangan nyo ng operasyon o kaya naman ay may biglang gastusing medikal, maaaring aprobahan ng YESGA na ibigay ang kabuang halaga. Subalit kailangan niyong magbigay ng sapat na katibayan at paliwanag para sa ganitong kahilingan. Marami rin sa mga nakatatandang Pilipino ang nagtatanong kung ano ang maaari nilang gawin kung sakaling hindi na aprobahan ang kanilang aplikasyon. Kung nangyari ito sa inyo, huwag mawalan ng pag-asa. May proseso ng apela na maaari niyong sundin. Una, alamin niyo ang dahilan kung bakit hindi na aprobahan ang inyong aplikasyon. Maaaring may kulang na dokumento o kaya naman ay hindi kayo kwalipikado batay sa mga pamantayan ng programa. Kung sa tingin nyo ay may pagkakamali sa pagtatasan ng inyong aplikasyon, maaari kayong magsumiti ng apela o reconsideration. Isulat ninyo ang inyong kahilingan at ipaliwanag kung bakit sa tingin nyo ay dapat ninyong matanggap ang benepisyo. Ilakip din ang anumang karagdagang dokumento na maaaring magpatunay ng inyong kwalifikasyon. Ipadala ito sa tanggapan na nagbigay ng desisyon sa inyong aplikasyon at maghintay ng kanilang tugon. Bukod sa benepisyong ito, nais ko ring ibahagi sa inyo ang iba pang mga programa at diskwento na maaari ninyong makuha bilang isang senior citizen sa Pilipinas. Maraming mga nakatatanda ang hindi alam na maliban sa 20% discount sa maraming produkto at serbisyo, marami pa ring ibang tulong na maaari nilang makuha mula sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Halimbawa, alam ba ninyo na ang mga senior citizens ay exempted sa value-added tax ID? Ibig sabihin, bukod sa 20% discount, hindi na rin kayo magbabayad ng 12% o ide sa maraming produkto at serbisyo. Ito ay malaking tulong lalo na pagdating sa mga gamot, pagkain, transportasyon, at iba pang unahing pangangailangan. Para makuha ito, kailangan lamang na ipakita ninyo ang inyong senior citizen at isang valid na resibo. May mga lokal na pamahalaan din na nagbibigay ng karagdagang tulong sa mga senior citizens sa kanilang lugar. May mga lungsod at munisipalidad na naghahatid ng libreng gamot, libreng medical check-up, at maging libreng pagkain sa mga nakatatanda. Ang mga programang ito ay nag-iba depende sa lugar, kaya't mainam na alamin nyo kung ano ang mga serbisyong inaalok ng inyong lokal na pamahalaan. Ang PhilHealth ay may programa rin para sa mga senior citizens. Alam ba ninyo na ang mga Pilipinong edad 6 na po pataas ay automatikong nagiging miyembro ng PhilHealth kahit na hindi sila nakapagbayad ng kontribusyon? Ito ay sa ilalim ng Senior Citizens Act at ang gastos ng kanilang membership ay shouldered ng gobyerno. Ang benepisyong ito ay nagbibigay sa inyo ng access sa mga serbisyong medical at hospital na covered ng PhilHealth. Bukod dito, may mga pribadong kumpanya at establishmento na nagbibigay ng espesyal na diskwento at promo para sa mga senior citizens. May mga restaurant, tindahan at maging mga travel agency na nag-aalok ng mas mababang presyo o karagdagang serbisyo para sa mga nakatatanda. Hindi lahat ng ito ay required yilaw, kaya't ito ay nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga ng mga kumpanyang ito sa ating mga nakatatanda. Kung nahihirapan kayong mag-isa sa inyong tahanan, may mga programang nagbibigay ng home care services para sa mga senior citizens. May mga volunteer at social worker na bumibisita sa mga tahanan ng mga nakatatanda upang tulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, lalo na kung wala silang kasama sa bahay
o kung sila ay may kapansanan o karamdaman na nagpapahirap sa kanila na kumilos. Marami ring mga community-based programs para sa mga senior citizens tulad ng mga senior